nandito na tayo ngayon sa shop. So tatabasin na natin itong mga nasa ano natin, shop drawing natin. Then yun, bubuhay na rin natin agad to. Let's go! Okay. So, ayun na. Nakat na natin yung mga pieces, yung mga parts na kailangan natin. Now, bubuhay na natin. So, ito. Mamajikin na natin itong mga to. So, yan. Buo na. Drawers, pinto, and yung pinakang table naman. So, napili ni client na plywood na gamitin is itong shadow gray, para siyang malapit na siya sa black. And itong isa, para two-tone daw, ito yung gagamitin natin sa door. So, yan. So, this is gonna be the carcass. Ito yung carcass in dark gray, shadow gray. And this is the door. So, I'll show you the finished product in a while. Let's go! So dito naman, ito yung swing door. Lalagyan na natin ng concealed. Ito, mayroon tayong ginawang jig ng concealed. So basic lang naman. Yan, bubutasan nyo lang. Tapos mayroon ng dalawang butas para sa tornilyo. Ito, tutornilyo mo to sa door para nakafix ito. Pag binutasan mo, hindi siya gagalaw. Ngayon, pag tinanggal mo naman yung tornilyo nitong dalawa, sakto na yan sa butas ng concealed. So ipapakita ko sa inyo. Ito na yung butas natin, ito yung concealed natin, ito yung butas galing doon sa jig kanina. Ngayon, pag nilagay mo na to, sakto na. Okay. Yun, isang simple technique yun para sa... Meron naman nabibilis sa Lazada ng mga ganong mga klase ng jig. Pero pwede rin kayong gumawa sa shop nyo na katulad ng ganon jig. And ito nga lang, every once in a while, mapapalitan mo. Yung nakagandahan naman ito, parang disposable to. Kasi over time, pag marami ka ng binutasan, ito, lumalaki na itong butas na to. So, kailangan mong gumawa ng bago. Isang quick tip lang para sa inyo. Gawa kayo ng jig na ganito para sa concealed, mas mabilis yung trabaho mo. So, ito, isang project din namin ngayon na napasabay doon sa nirarush namin na computer table. So, ito, customized din siya. Dual purpose din. So, dual purpose ito. So, ito is desk niya. And ito storage niya. So, ito, meron tong mirror. Ito, mirror niya. Diba? Tapos, itong table. Pwede mo siyang i-gawin na parang naka L-shape na table. So, ganito lang yan. Yan, pwede mong gawin desk ito. Then, ito, storage mo. Storage dito, ito drawer to, may handle to, di pa lang namin nalalagyan. Storage, ito swing, yan mga drawers din yan. So marami kang pwedeng gawin dito. Then ito yung mirror, storage din to actually. So yan, mirror. Then storage yung ilalim. And bam! Ito na, natapos na natin yung cabinet natin. So ito, two-toned with ito yung shadow gray, ito yung mga drawers, ito yung wood design. So yan, very simple lang ulit, straightforward, and
Yan, pinapadali lang natin para madali nating matapos, ano. So yan, napakita ko sa inyo. Example, ito yung upuan. So example, ito yung upuan. So yan, example, upuan. So yan, drawer, storage, push type siya. Push. Push. Yan, ito yung keyboard. Push din. Type ka dito. Dito monitor mo. Then, ito storage for CPU. Hindi pala to storage. So dito yung CPU nakalagay. May mga butas tayo para sa mga wiring na dadaan dito papunta sa CPU. Then, ayan, may mga butas tayo for wiring sa pupunta sa CPU. And dito yung CPU, yan, may mga butas din for exhaust naman para hindi mag-overheat yung CPU natin. POV, push keyboard, yan, push storage for CPU. Dito yung for CPU natin with exhaust. And ibang cable sa dadaan pwede din dito. Then, ito drawers, just push it. Nilalagyan ka dito ng mga gamit mo. Another one. Yun, thank you for watching our Rush serye. And kung may interesado kayo magpagawa ng ganito or may mga ideas kayo na gusto nyo i-execute, pwede namin kayong tulungan. Just message us on our Facebook page or in our TikTok page. Yun. Then, thank you for watching again. Subscribe, like the video, share it, and continue watching my vlogs. So, yun lang. So, if may natutunan kayo, thumbs up lang kayo. And if may mga gusto kayong ideas din na paggawa, gagawin natin with tutorial yun. So, comment nyo lang sa baba. Gagawin natin. So, on to the next vlog. Thank you guys. Peace.